Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Almo, ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manonood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako at ating alamin ang kasaysayan ng sakripisyo ng ating mahal na Panginoon Hesus, ang Biyernes Santo. Biyernes Santo. Ang Biyernes Santo ay isang sagradong araw na ipinagdiriwang ng mga Kristiyano tuwing Biyernes bago sumapit ang Pasko ng Pagkabuhay. Isa itong natatanging araw dahil inaalala nito si Jesus. Naniniwala ang lahat ng mga Kristiyano na namatay si Hesukristo sa krus para sa mga kasalanan ng mundo, kaya tinatawag itong Mabuting Biyernes. Nangyari ang kaganapan mga malapit sa 2,000 taon na ang nakararaan sa Kalbaryo, malapit sa Jerusalem, at tinatawag na crucifixion ang pagpapako sa krus ni Jesus. Kadalasang isinasagawa ang mga natatanging mga serbisyo ng pananalangin sa araw na ito na may mga pagbasa ng pangyayari o salaysay sa mabuting balita hinggil sa mga kaganapang humahantong sa pagpapako sa krus. Sinasabi ng pangunahing mga simbahang Kristiyano na isang kusang kilos ang crucifixion ni Kristo na ginawa ni Jesus para sa mga nananalig sa kanya, at dahil dito kasama ang muling pagkabuhay o resurreksyon niya sa ikatlong araw nag-api ang kamatayan, Biyernes Santo. Kristiyano, sibil kahalagahan paggugunita sa pagkapako at pagkamatay ni Jesu Kristo. Mga pagdiriwang walang tradisyonal na pagdiriwang mga pamimitagan, paglilingkod sa pagsamba, panalangin and bihilyang paglilingkod, pag-aayuno, pagbibigay ng limos. Petsa Biyernes kaagad sinusundan ng Pasko ng Pagkabuhay 2024. Kasaysayan. Ang Biyernes Santo ay idinadaos mula pa noong 100 CE, ngunit ilang taon din itong dinaraos na walang kinalaman sa pagkamatay ni Jesus kundi isang payak na araw ng pag-aayuno. Mula noong ika-4 na siglo, inilarawan ng Apostolic Constitutions ang araw na ito bilang araw ng pagluluksa at hindi araw ng kasiyahan, hanggang ang araw na ito ay tinawag na Passage of the Crucifixion. Mula noon, ginuganitan nila ang araw na ito bilang araw ng si Jesus ay dinakip at nilitis. Siya ay inilipat sa kamay ng mga sundalong Romano upang ipabugbog at latiguhin. Isang koro ng ng mahahaba at matatalim na tinik ang tinusok sa kanyang ulo. Si Jesus ay napilitan ding magpasa ng krus sa labas ng syudad papunta sa burol ng bungo. Nang hina siya ng husto matapos siyang bugbugin, at isang lalaking nagngangalang Simon na mula sa Cyrene ang hinugot mula sa mga nagmamasid at pinilit na ipabuhat ang krus ni Jesus. Pagdatiyang sa burol ng bungo, si Jesus ay pinako sa krus kasama ang 2 pang kriminal na nasa magkabila ang tabi niya. Isang karatula ang ikinabit sa ibabaw na krus na nagsasabing, "Hari ng mga Hudyo." Sa simbahang Katoliko Romano, ang krusipiho ay nakahanda sa pagpaparangal. Ang araw ng Biyernes Santo ay para sa paggunita ng pagpapakasakit ng Panginoon, ang kanyang ginawang pag-aalay ng kanyang sarili para sa buong sangkatauhan at ang pagpaparangal sa krus na banal. Sa araw na ito hindi gaganapin ang kahit anong sakramento, kahit misa, kung kaya't ang ating liturhiya sa araw na ito ay walang liturhiya ng Eukaristiya. Kahit walang misa, ang liturhiya sa hapon ay bahagi ng Triduum na nagsimula noong gabi ng Huwebes, kung kaya't dapat makibahagi ang pamayanan dito. Kaugalian sa umaga, gawain ng simbahan ang panalangin sa umaga, morning prayer, ng panalangin Kristiyano sa maghapon, Liturgy of the Hours. Malinaw na mas mataas ang gawaing ito sa iba pang panalangin ay idaan ng krus, kung kaya't hindi dapat ito isantabi ng parokya. Ito ang tamang araw para gawin ang daan ng krus at hindi habang ginagawa ang bisita iglesia. Ang daan ng krus ay hindi dapat isabay sa liturhiya sa hapon. Maganda na gawin ito pagkatapos ng panalangin sa umaga. Dapat bigyan ng tamang pagpapahalaga ang panalangin sa umaga at pagdiriwang ng pagpapakasakit ng Panginoon na pawang liturhiya kaysa sa gawain devosyonal sa simbahan gaya ng Siete Pelobres at daan ng krus. Hindi ibig sabihin ay tatanggalin ang Siete Pelobres at daan ng krus, bagkus dapat itong mga gawaing ito ay tumuturo pabalik sa liturhiya sa araw na ito. Ang mga debosyong ito ay mga dagdag lamang sa panalangin ng simbahan, ay iliturhiya. Pagdiriwang ng pagpapakasakit ng Panginoon. Pangkalahatang pakiramdam. Mahalaga sa pagdiriwang na ito ang pangkalahatang pakiramdam, ambience, kung kaya't maraming pagkakataon para sa tahimik na panalangin. Walang gayak ang santuaryo, walang mga bulaklak, kandila at mantel ang altar, walang paglalahad ng kamay ang pari, at wala ring mga pagbati, pagpapatira pa. Magsisimula ang pagdiriwang sa tahimik na pagbalik sa santuaryo ng pari. Walang awit, walang maringal na prosesyon, ni hindi tatay ang mga tao. Ang mga lingkod ay nakapwesto na tahimik na lalakad ang paring tagapamuno mula sa sakristya papunta sa harapan ng dambana, at doon sa harap nito ay dadapa ito. Lahat ng mga tao ay magsisiluhod at tahimik na mananalangin.
Liturhiya ng salita ng Diyos. Matapos nito, tatay ang tagapamuno at ang lahat ng natitipon, hindi hahalikan ang altar, magtutungo ang pari sa kanyang upuan at sasabihin ang panalangin, hindi niya ay lalahad ang kanyang kamay, ni hindi siya magsasabi ng manalangin tayo. Matapos nito, ipahahayag ang salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, maririnig natin ang isa sa mga awit ng nagdurusang lingkod ng Panginoon na tumuturo kay Kristo. Ayon sa ikalawang pagbasa, ginanap ni Kristo ang kanyang pagkapari sa kanyang kamatayan, inalay niya ang kanyang sarili gaya ng pag-aalay ng kordero, para ipagkasundo ang Diyos at sangkatauhan at iligtas ang sangkatauhan mula sa kasalanan. Kung maaari ay aawitin ang salmong tugunan at dahil walang pagpaparangal sa mabuting balita, maaaring awitin ang koro ng UB Caritas o salin nito, walang pagbati sa simula ng mabuting balita, wala ring pagkukrus sa aklat at sa noo, maaaring ipamahagi ang pagpapahayag ng mabuting balita sa ilang tao habang pari ang gumaganap sa bahagi ni Kristo. Ang bahagi ng taong bayan, crowd, ay maaaring ibigay sa mga tao habang pinamumunuan ng mga lingkod sa pag-awit, choir, hanggat maaari ay angkop ang boses ng gaganap sa tauhan sa pagbasa. Maaari ding gawing parang drama sa radio ang pagpapahayag ng pagpapakasakit at haluan ng awit, ngunit hindi maaaring palitan ang pagpapahayag ng pag-awit ng pasyon o ng isang pagtatanghal ng senakulo. Hindi palabas ang liturhiya. Ingatang huwag maging katawa-tawa ang gagawing pagpapahayag. Kapag mahusay ang pagganap sa bahaging ito, maantig ang puso ng mga natitipon, maaaring paupuin ang mga tao, ngunit kailangan pa rin nilang tumay at lumuhad. Iminumungkahi na paupuin sa simula, patayuin kapag ipinapasa na kay Kristo ang krus, paluhurin sa punto ng kamatayan at patayuin hanggang katapusan. Panalangin pagkahalatan. Pagkatapos ng pagpapahayag, hindi hahalikan ang aklat. Sabi sa sakramentaryo, maaaring magbigay ng maikling homilya o paliwanag pagkatapos nito, gaganapin ang panalangin pangkalahatan. Ang ginawang pag-aalay ng buhay ni Kristo ay para sa kapakanan ng lahat, kung kaya't ipinapanalangin sa 10 panalangin ang lahat ang simbahan, ang papa, ang obispo, kaparian at lahat ng kaanib ng simbahan, ang mga inihahanda sa binyag, ang pagkakaisa ng lahat ng Kristiyano, ang mga Hudyo, ang mga hindi Kristiyano, ang mga hindi naniniwala sa Diyos, ang mga umuugit sa pamahalaan at ang mga may tanging pangangailangan. Ang anyo ng panalangin pangkalahatan sa Biyernes Santo ay ang anyo na likas sa simbahang Romano noong sinauna. Ang anyo na ginagamit natin sa araw-araw ay nagmula sa Eastern Rite. Tatayo ang mga tao sa paanyayang manalangin at luluhod para manalangin at tatayong muli kapag pinahahayag ng tagapamuno ang panalangin. Maaari rin namang tumayo o lumuhod na lang ang lahat sa buong panalangin pangkalahatan, pero kung luluhod, tandaan na pagkatapos nito ay luluhod na naman ang tao sa pagpaparangal sa krus na banal. Pagpaparangal sa krus na banal. Sa pagpaparangal sa krus na banal, isang krus lamang ang gagamitin, lalambungan ito ng pulang tela. Sa paghahanda, dapat tandaan na unang tatanggalan ng takip ang ulunan, tapos ang kanang braso at tatanggalin sa huli. Mayroong dalawang paraan ng pagtatanghal sa krus at sa parehong paraan ipuprosesyon ang krus na may lambong patungo sa altar kasama ang dalawang lingkod na may dalang kandila. Sa unang paraan, dadalhin ito patungong altar kung saan tatanggapin ito ng tagapamuno sa gawin ng dambana at gagawin ang mga pagtatanghal sa lugar na ito. Sa ikalawang paraan, bababa ang tagapamuno at siya ang magpuprosesyon nito mula sa pintuan ng simbahan at gagawin ang pagtatanggal ng lambong at pagtatanghal sa pintuan. Sa gitna ng simbahan at sa may gawin ng dambana, tatanggalin ang lambong sa ulunan at itataas niya ito habang inaawit ang paanyaya at tutugan ang mga tao. Pagkatapos, tatanggalin ang lambong sa kanang bahagi, muling itataas ito habang inaawit ang paanyaya at tutugan ang mga tao, at sa pangatlo, tatanggalin ang buong lambong at itataas muli ang krus at gagawin ang sagutan. Matapos nito, ilalagay ang krus sa santuaryo sa pagitan ng dalawang kandila, luluhod ang pari, mga lingkod at ang sambayanan sa harap ng krus at isa-isang pararangalan ito sa pamamagitan ng nakagawian ay ipaghalik. Maaari rin naman, kung masyadong marami ang mga tao at magtatagal, at dahil isa lang ang krus na maaaring gamitin, ay sabay-sabay na magparangal ang lahat sa pamamagitan ng pagluhod at tahimik na manalangin at saka na lamang pahalikan ang krus matapos ang pagdiriwang. Habang pinaparangalan ng krus na banal ay maaaring awitin ang mga hinanakit, reproaches o ibang angkop na awitin. Banal na pakikinabang. Ang pakikinabang sa liturhiyang pagdiriwang ng Biyernes Santo, Our Lady of Lourdes, Philadelphia. Pagkatapos ng pagpaparangal, gaganapin ang komunyon. Ang pakikinabang natin sa nasirang katawan ni Kristo, lalagyan ng mantle at corporal ang altar. Tahimik na maghihintay ang lahat habang kinukuha ng tagapamuno, diakono, lingkod sa pakikinabang ang banal na sakramento. Maaaring maupo at tahimik na manalangin ang lahat. Ipapatong ang mga siborium sa altar at mananalangin ang lahat ng panalangin ng Panginoon. Pagkatapos
pagkatapos nito, walang panalangin para sa kapayapaan at walang kordero ng Diyos, tahimik na magdadasal ang pari at pagkatapos gaganapin ang pakikinabang sa karaniwang paraan. Pagkatapos nito, ang mga matitira ay ibabalik sa altar of repose o sa tabernakulo, ngunit maaari rin na ubusin na lamang ito at mag-iwan na lang para sa mga may sakit. Walang paghayo pagkatapos ng panalangin pagkapakinabang, gaganapin ang pagpapanalangin sa sambayanan at wala muling paghayo, maaaring iwan ang krus para sa patuloy na pagpapahalik at maaari na ring magsimula ang prosesyon ng Santo Entierro. Pagkatapos ng prosesyon ng Santo Entierro, maaaring ilagay ang imahen sa simbahan para sa mga tao. Ang daan ng krus, pangunahing artikulo, daan ng krus bilang karagdagan sa inireseta sa malaliturhiyang pagdiriwang. Ang daan ng krus, Via Crucis, ay madalas dinadarasal sa mga simbahan o sa labas, at sa isang panalangin ay maaaring gaganapin mula sa tanghali hanggang ikatlo ng hapon, na kilala bilang Siete Palabras, 7 huling wika, sa mga bansa tulad ng Malta, Italia, Pilipinas, Puerto Rico at Espanya. Ang prosesyon na may mga imahen na kumakatawan sa pagpapakasakit ni Kristo ay gaganapin. Pilipinas. Sa nakararami ng mga Katoliko Romano sa Pilipinas, ang araw na ito ay ginuganita sa mga kalye tuwing may prosesyon, ang daan ng krus, ang pag-awit ng pasyon, at mga pagtatanghal ng senakulo. Ang mga kampana ng simbahan ay hindi pinapatugtog at ang misa ay hindi ipinagdiriwang. Umaakit ang ilan sa mga deboto sa paghampas sa sarili at kahit na mayroon ang mga nagpapapako sa krus bilang ekspresyon ng penitensya sa kabila ng mga isyu sa kalusugan at mariing tinitutulan mula sa simbahan. Pagkatapos ng alas 3 ng hapon, ang oras kung saan si Jesus ay tradisyonal pinaniniwalaan na namatay, ang mananampalataya ay gumalang sa krus sa mga lokal na simbahan at sinundan ang prosesyon ng paglilibing ni Jesus. Ang imahe ni Kristong nakahimlay ay mamintuho, at minsan itinuturing alinsunod sa mga lokal na kaugalian. Libing, sa Cebu at iba pang mga isla sa Visayas, ang mga tao ay karaniwang kumain ng binignit at biko bilang isang paraan ng pag-aayuno. Kung gusto mo ng mga ganitong video, mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakaengganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga kaalam ko, at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit the notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas, at paki-like na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa Buhay Tuklas. Maraming salamat po and God bless. Alam mo ba, 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 alam